Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po si Nurse Marites at mag-share na naman po ako sa inyo ng information kung paano maging nurse sa Spain. Paano mag-apply bilang nurse sa Spain kapag license ka from the Philippines. So, ang i-share ko po ay ayon sa impormasyon na aking nalalaman at ni-research ko po at aking na-experience bago ako naging nurse sa Spain. So, bago po tayo makarating sa proseso ng homologasyon, na yan ang main key para makapag-practice tayo ng ating profession, particularly nursing sa Spain, may 4 na hakbang lamang po tayong pagdadaanan. So, ang unang hakbang po yan, i-gather natin ang lahat ng dokumentos, ang ating credentials from the university, yung ating diploma ng pagka-graduate natin ng nursing, and yun pong license natin na binibigay sa atin ng Professional Regulation Commission, yung PRC license natin. So, pag nag-gather na po natin lahat ng documents na yun po yung mga nagpapatunay na talagang tayo ay license na, magsusupport sa pagpapatunay natin dito pagdating sa Spain na tayo nga ay nurse. So, ang gagawin po natin dyan, dadalhin natin sa Department of Foreign Affairs. Pag nadala nyo sa Department of Foreign Affairs, ililegalize po nila yan. And then after that, dadalhin nyo sa Spanish Embassy sa kung saan man kayo probinsya nandun. I think Manila will be the best place to go kasi I'm not sure kung may Spanish Embassy po na located or based sa ibang parte ng Pilipinas. Ipagpaumanhin po ninyo dahil ang impormasyon na hindi ko lang talaga alam. Pero sa pinagdaanan ko po or sa prosesong ginawa ko sa Manila, Spanish Embassy sa Manila, doon ko po dinala after ng pag-legalize ng Department of Foreign Affairs, doon ko dinala lahat ng dokumento and then siniselyohan po nila yan na nire-recognize nila na talagang legalize siya ng Department of Foreign Affairs. Ang reason po dyan, kasi pagdating po dito sa Spain, hindi naman po nila alam na legal yung dokumentong dinala natin, nadala-dala natin. So, syempre, ang nagpa-process po nun ay yung embassy ng Spain sa Pilipinas. So, pag nakuha na po natin yan, ang second step po natin ay dadalhin natin sa embassy naman ng Pilipinas sa Spain. Pag nadala po natin doon, magkakaroon din yan ng bagong selyo na nagpapatunay na nare-recognize nila na legal ang prosesong pinagdaanan ng mga dokumento natin sa Pilipinas. Ang step number 2 po natin, pagkatapos lahat ng legalization at recognition na ang ating dokumento ay legit, so dadalhin po natin naman yan sa notary public dito sa Madrid o kung saan mang probinsya na nandun nga kayo sa Spain at sa akin pong kaso ay sa Madrid. So dinala ko po yan sa notary public for them to recognize na original at authenticate ang ating documents na dala-dala bago natin i-present sa Department of Education. So kapag nagawa na po yan ng notary public dito, ay maghahanap na po tayo ng legal translator. So may tinatawag na traduksyon jurado. Ito pong legal translator na to, pwede naman nyo pong i-research, may mga listahan naman na legal sila. Nung panahon ko po, by word for word, ang presyo nila. Hindi ko na lang alam ngayon kung still the same process. So pag na okay na po sa inyo yung presyo ng legal translator na yon, magkakasundo kayo sa presyo at ita-translate nila. Ngayon, gaano katagal ang translation? Depende sa galing at sa bayad. Minsan may mga mabilis lang na proseso sila sa pagta-translate, but it can take weeks to months bago nila yan ma-translate kasi maraming dokumento po ang itina-translate nila. Once na-translated na yan, saka po tayo pupunta sa Department of Education. Yun na yung step number 4 and final step na pupunta tayo sa Department of Education
ipepresent natin ang document na dala-dala natin na legally translated. Doon po, pag pumunta tayo, I think kailangan ng appointment bago mag-present ng documents. Sasabihin din nila sa inyo na may form na apply na fill upan para sa pagbabayad. Yung sinasabi nilang yung pago de tasa or processing fee. Hindi ko lang po alam kung magkano na yan ngayon, pero nung panahon ko, hindi naman yan kamahalan, less than 100 euros. So, kapag po tinanggap na nila yung bayad, kasi i-assess naman nila bago nila tanggapin yan na para ma-recognize nila yung documents nyo, it will take another few months, 3 to 6 months, bago nila yan maaprubahan. At kapag okay na po lahat ang dokumentos ninyo, kinakailangan nyo na lang na maging fluent sa Spanish, lalo na sa mga medical terms, and that's it. Ready na kayo para mag-apply bilang nurse. Tapos, kapag may mga katanungan pa po kayo na iba pa na maaari ko kayong matulungan, don't hesitate, just message me. Hanggang sa muli po, maraming salamat!